mula sa may Dumaguete, no? Si Ma'am Carmen, 62 years old. Tapos, Sa late, hindi dumagit. Leyte. Pasensya na kumare, medyo makalimutin talaga ako, hindi pa ako nakakain. Aha. 62 years old, di naman halata, no? Ano pong pinagkakaabalahan ngayon ni Ma'am Carmen? Wala po. Wala. Ever since po kasawa ko, pero galing po ako sa labas. Nung mabalo ako ng una kong asawa. Bali, 42 years old ako, nag-abroad po ako ng Kuwait. Okay. Yes, umuwi pa ako 2009 dahil siyam na taon ng asawa ko. Umuwi po ako. Yun po yun, basta pag siyam na taon na, kailangan talaga, i-celebrate, gano'n siya. Last na po na padasal. Last na padasal na. Okay. So after po noon, hindi na ho kayo nagdadasal? Pinagpamisahan lang po, yung bang parang alaalan lang. Pamisa. Sige. So ikwento mo sa amin yung karanasan mo, no? Love lines po ninyo. Sa edad po na 62 years old, byuda. Ba't po namatay si mister po ninyo, ma'am? Inatake po sa puso kasi lahat ng bisyo sa kanya inom, sigarilyo. Sigarilyo, ganun. Pero nung nagsasama po kayo, okay naman si mister? Ganun talaga. Talagang sakit sa ulo. Sakit sa ulo. Dahil sa mga anak ko. Ikwento po ninyo. Nung niligawan po ba kayo ni mister po ninyo, ma'am? Ilang taon po kayo that time? 38 pa lang po ako. Bata pa po. 38? Opo. Siya 45. Bali, pareho kami pong, ang edad namin, parehong pumuputok. Kaya lang, natalo ko ang 45. 38 ako eh. Okay. Nung namatay po yun, ha? Pero nung niligawan ka, ilang taon po kayo, ma'am? Wala pong pamiligo kasi siya, kapatid siya ng bayaw ko. Ang bayaw ko ngayon, asawa ng kapatid ko matanda. Siya naman, bata, naging asawa ko rin. Kasi nung namatay ang kapatid niya, syempre makikilamay kami. Hindi naman nanligo sa akin yun. Para bang pinahinog niya lang ako hanggang sa, kasi nakikita niya raw ako, bata pa ako. Merong tindahan kasi ang kapatid ko. Ako namamahal. Bali, customer namin siya. Hindi ko hindi ko pinapansin. Parang tinandaan ka po niya kasi nasa 7 years yung kinatanda po niya sa'yo that time, no? So ilang taon po kayo, walang panligawan na nangyari. Ano po yun? Wala pong ligawan. Walang ligawan. Parang tinamang ako. Ginapang. Hindi naman ako makalag eh. So ilang taon po kayo that time, ma'am? Nung nangyari po yung bagay na hindi dapat? 22 po. 22. Nasa tamang edad na rin po pala. No? Pero siya, nasa 29 na siya that time. So, pero nang ikasal kami, bali 5 na ang anak ko. 29 ang edad ko. Okay. Pero nung edad po ninyo, 22, wala pa po kayong karanasan? I mean, wala po kayong naging boyfriend bago siya? Meron din naman. Bata-bata pa din eh. Kaya lang, walang swerte eh. Kaya siguro sabi niya, sa isip-isip na siguro, baka hindi rin siya mabuti ng tinamang. Okay. So, hindi naman po kayo nililigawan? Hindi naman siya... Oo. Wala. Okay. Basta yung siguro, tinitingnan ako, paglaki, at nasa tamang edad na ako, yun. Ganun lang. Nung makilala po ninyo siya, okay naman, hindi naman siya mabisyo that time? O yun po talaga? Sir, ganun talaga. Wala akong choice eh. Nangyari na ang dapat mangyari. Ano po ba trabaho niya? Kuwan po noon, bali, pulis. Pulis siya. Pero
employed pa siya that time. Opo. Binata, 29. Yung 20, bali nag-apply siya ng promotion. Pagdating ng promotion niya, ng resulta, pa naman siya namatay. Kaya yung promotion niya napunta sa pagkamatay niya. Kasi pagka namatay ang pulis, mamaya na po yun, ma'am, yung pagkamatay. No, doon po muna tayo, no? Yung buhay pa. Okay. Nung time na yon na ikaw may edad ng 22 years old, bakit po ninyo nasabing ginapang po kayo? Anong tulog po kayo? Pumasok dun sa bahay ng kapatid po ninyo? kasi nga, ano yun padasal ng, hindi, lamay ng kapatid niya. Ah. Kahit, ba yun? Panghuling kwan ba? Yung bang inilibing na, Mhm. siyempre, nag-iinuman, nag-ano. Mm. Siyempre, bata pa ako na, Mm. iinom. Wala akong alam na tulog. Tulog lang ako. Nung Aha. magising ako, nasa loob na ng kwarto niya. Sa loob. Nagalit yung kapatid. Hmm. Hindi niyo po alam na kayo ang pumunta sa kwarto niya. ko. Hmm. Iniisip ko. Hindi ko naman siya boyfriend. Kung Aha. ganun. Pero may boyfriend na Bali na- may boyfriend po kayo that time? Wala. Wala. Ayun naman po pala. No. Nag-aaral kasi noon ako. Nag-aaral ako noon. Aha. So nagalit yung kapatid mo. Siyempre doon siya sa bayaw. Nagalit po yung kapatid mo. Nakita ka doon sa kwarto ng bayaw niya. Anong sabi ng kapatid po ninyo? Yan nga nagalit Kaso lang, sabi niya, huwag ka nang uuwi at pagagalitan nga bubugbugin ka doon. Pag umuwi kang ganyan. Wala ka na ikang dangal. Nasira na dangal mo. Pero may nangyari po Huwag ba? ka na lang umuwi. May nangyari nung gabing yun. Nangyari ang hindi dapat mangyari. Aha. Kaya nabuntis ako agad Oo. Hindi, kasi lasing po kayo lasing po kayo, hindi po ninyo alam kung may nangyari. Pero siyempre alam mo yun sa sarili mo, siyang nakauna. Okay. Pero inamin naman nanay pulis, no? Yung ginawa niya sa'yo, that time, nung gabing yun. Nanindigan talaga. Oo, yun naman po. Kasi natinulog ako Pinahinig niya lang ako. Pinilit Kaya ka lang. Parang kuan yun, yung parang blessing in disguise na napunta ko doon. Oho. Kakataon niyang gawin. Gusto niyang gawin. Parang ganun. Okay. Ano po yun, yung lasing ka, nung ginawa niya yun, siyempre sabi mo, wag. Sige na nga lang, ganon. Sige na. Ganon. Hindi pumutok ngayon yung pulis. Ay, pumutok talaga. Nabuntis ako agad. Hindi pa kayo. Tapos taon-taon na nga. 3 taon. Hindi pa ka nag-iisang taon ng panganay ko. Buntis na naman nanganak na naman ako ng pangalawa. Hindi pa nag-iisang taon ng pangalawa ko. Nanganak na naman ako sa pangatlo. Hanggang pang-apat, dahil 3 taon ang gap nila. Okay. Yung bunso ko, bali 5 kasi anak ko. Yung bunso ko, 2 taon naman ang gap nila ng sumunod sa kanya. Pero okay naman okay naman siya bilang tatay ng mga anak po ninyo habang nagtatrabaho siya. Ano po, sa bahay po kayo? Batid wife ako, batid children ng mga anak ko. Ganun. Pero tiniis ko lang dahil ayoko ng broken family. Sinasabihan nga ako ng mga kapatid ko na iwanan mo na yung mga anak mo, iwanan mo sa asawa ko. Papaaralin kita. Iniisip ko, sabi ko, oo nga, magiging maganda buhay ko. Paano naman ang mga anak ko? Magkakalat sila. Walang mag-aalaga. Kawawa naman. Kaya tiniis ko na lang lahat. So, yun na nga po, no? Tiniis mo ang lahat, tapos nagpakasal ka pa po sa kanya nung ikaw umidad na ng 29 years old, tapos siya nasa 36 na the time. So bakit naman alam po ninyo yung... Kailangan kasi sa kanilang opisina yung kasal namin. Kaya pinakasalan. Okay. Sa pari po ba kayo ikinasal? Opo, kasi matagal na kaming nagsasama. Sabi naman ng pwede na raw maikasal sa
pare, kahit hindi na raw sa civil. Dahil yung pagsasama ko namin, parang civil na rin yun. Opo. Kasi lima na po anak ninyo, no? Opo, 5. Oo. Yun lang ang anak ko, 5. Okay. Wala na akong, hindi ako nag-asawa kaagad ng mabalaw. Kasi iniisip, pag nag-asawa ko, manganganak pa ako eh. Idadami anak ko, iba-iba apelido, ayoko. Ganun. Ayoko, di bali marami anak ko, isa lang apelido, isa lang ama. Hindi marami. Ayaw nga po pala, no? Oo, kasi minsan may mga gano'n na iba yung apelyido ng anak. Sa amin na lang na magkakapatid. Yung mga kapatid kong babae, puro broken family. Ako lang ang talagang legal Pinagtsagaan. lahat. Kahit naging asawa ko, dalawa din ang naging balor din ako 2 beses. Okay. Pero puro Tika lang. Oo, namatay si Mr. po ninyo sa edad na 38 years old. Ay, ilang taon po? 38 po siya. Oo. siya. 45. Bakit? Dahil sa pag-abuso niya sa sarili niya. Opo. Mm. Malakas minom, malakas manigarilyo. Mhm. Ayaw magpa-check up sa doktor. Ang kala niya siguro sa katawan niya, bato ha. Okay. So, yun na nga po, nabiyuda po kayo sa edad ng 38 years old. Tapos, ilang taon po ang nakalipas bago kayo nag-asawa ng pangalawang 16 years. 16 years. Bali, 55 na po ako. 50? Hindi talaga mga anak. 55 ka na. Sino po itong pangalawang mo naging asawa? Bali, ano po siya, dati, retired po ng manager po siya ng Francisco Motors. So, hindi po kayo nagpakasal? Kanasal kami bago kami nagsama kasi siya lay minister sa simbahan. Bawal naman makipagsama babae na kasal. Kaya ikinasal kami bago kami nagsama. Nga lang, sayang pensyon mo dun sa asawa mong pulis. Siyempre. Di naman po tinanggap yung ko yung sinulat niyang last will testament po. Hindi tinanggap sa kami. Hindi po ako na pension. Ay, ganun. Ikasal po kayo O nga po. Wala po wala akong magawa. Desisyon nila yun. Ay, ganun. Ano po ba rangko ni Mr. po ninyo bago po siya namatay? SPO. PO2. Po pa siya, SPO1. Nung nag-apply siya ng SPO2, nung dumating ang resulta, patay na siya. SPO2. Nung namatay siya, SPO2 siya. SPO2. Okay. Malaki-laki na rin sana sahod noon, no? Pensyon mo pag sakali, no? Yun na nga po, no? Kinasal po kayo sa isang pastor. Sa pare po, sa pare. Catholic. Okay. 55 years old ka. Ilang taon po itong napangasawa po ninyo? Nung 55 po ako, 55 noon. Siya naman, bali 20 years gap namin 75 ang edad niya. 75? Pero ano po bang nakita ninyo? Ano po bang nakita ninyo sa kanya? Mabait? Mabait po talaga, mabait. Companionship lang talaga ang hanap ko noon sa kanya. Hindi yung isang bagay. Marami nga nagtatanong, bakit yan ang nagustuhan mo? Matanda na yan, hindi na yan na ganun. Ay, wala Sabi ko, hindi isang bagay ang habol ko sa isang tao. Companionship lang. Pero totoo po ba yung 75 na yun, ma'am? After nyo nung ikinasal, nag-honeymoon kayo? Wala na? Wala na. Okay. Pero ano yun, inamin niya sa'yo? Ganito, pakasalan mo pa ba ako? Kahit na ganito ako? Oo. Niligawan po kayo? Hindi, siya mismo nga. Mas maganda nga ang kasal namin eh. Kasi para kaming bagong kasal. Talagang di kuan pa kami. Kalapati. Dalawa. Ganun. Mas maano nga, mas bongga yung kasal namin kaysa sa una kong kasal. Okay. Kasi yung una mo, nakalimang anak na po kayo the time no? Opo. Maliliit pa. Itong sa pangalawa mong nakasama, malalaki na po yung mga anak ninyo. Wala na pong pinapaaral, ganun. Oo. Kaya yun ang naging desisyon ko na mag-asawa
kahit mag-asawa ako, basta Oh. hindi na ako manganganak, para hindi na ako manganganak, hindi na dumami anak ko, hindi mag-iba-iba. Isa lang ang tatay, isa lang ang anak ko. Okay. Ganun. Oo. At saka nasa 75 na nga po siya. Siguro nanigurado ka po talaga, no? Kung kailan ho kayo nagmenopause, saka 75 din siya. Kasi sabi nila yung lalaki, 75 hanggang 75, yung menopausal. 75 yung menopausal ng lalaki. Pag 75 na, Hindi kasi, wala siya talagang, wala siyang, yung bang, wala siyang, yung sa milya niya, patay. Wala siya talagang anak sa una. Bali, adapt. Adapt. Okay. Yan yung asawa, pangalawa ako. Oo. Pero Wala talaga siya. namatay din po yung una niyang asawa. Opo, Ah, nauna, okay. namatay. Bali, kasi ang pagpaligo mo na yung una, ang ulo pag basa, inatake din. Nakumatos yung January. Yun po yung isang dahilan, no? Kung bakit yung problema kung yung init nga daw ng katawan natin, dapat wag daw basahin yung ulo. Oo. Opo. Dapat paa, Kailangan muna, kamay, mukha, ganun, bago ang ulo. bago ulo. Ako kasi ulo ko talaga inuuna ko, ma'am, eh. Kahit anong mangyari. Pero yung sa baba, sus, ano, bad nano, ang nano. Okay, yun po pala yun. Kasi, ayun na, no. Ilang taon po ilang taon po kayo nagsama ng pangalawa po ninyong Bali, po? 6 years. 6 years. Bali, 81 na siya, namatay. Opo. So, ibig mong sabihin, last year lang po yun namatay, ma'am? Last year lang po. Kasi, ako na stroke. Aha. Ako last year. Ah. Ngayon, bali parang iniisip niya, hindi na niya ako kayang alagaan dahil matanda na siya. Ah. Pagka, naiiyak ako. Digital Pag Love siguro, Lines. wala mag-aalaga. Walang mag-aalaga sa kanya. Kaya, mas mabuti lang siya mauna. Digital Love Lines. Love Lines. Parang handa na nga eh. Nagpatawag ng pari, nagpagupit ng buhok, nagpagupit ng mga kuko. Parang handa kasi talaga, inihanda na yung damit niya. Ganun. Digital Love Lines. Love Lines. Pero ano po yun, ma'am? Ikaw po yung na-stroke. Ba't ho kasi siya ang namatay? Opo. Kasi iniisip siguro niya. Kasi nung ma-stroke ako, di ko naman nakalain na-stroke na pala yun. Kasi ang mukha po, wala yung expression ba ng stroke, wala. So wala sa mukha. Malalaman ko lang na na-stroke ako dahil yung pagsasalita ko na parang moral na ba? Aha. Utal-utal na, parang Yes. ganon. Aha. Tapos yung sabi niya, kasi ang tawagan namin, Sweet. Sabi niya, Sweet, halika, papaliguan kita. Sabi ko, wag na lang, wag mo na akong isipin, wag mo na akong intindihin. Kaya naman ako alagaan ng mga anak ko. Ang asikasuhin mo lang sarili mo. Yun lang. Wag na ako. Ayun. Parang inabuso niya yung katawan niya. Naglaba ng mga bimpo lang naman, mga bimpo. Aha. Mga, yung yung underwear niya, yun lang. Tapos, siyempre, matanda na yun. Tagal-tagal sa banyo. Nabasa sa pawis, tapos naligo. Ayun, nagkasakit. Doon na Tapos parang siguro, alam na niya na mawawala siya. Kaya naghanda talaga siya. Nagpagupit ng mga kuko niya, pagupit ng buhok, pinahanda yung damit niya. Tapos yung kuwan, araw-araw, tinatawagan ko lang siya. Nandito lang ako sa bahay, tinatawagan ko siya. Kasi Saan nung po? mag-asawa kami, doon ako nakatira sa kanila. Aha. Ngayon, nung ma-stroke ako, iniuwi ako ng anak ko dito sa bahay ko. Sabi ng anak ko, Mama, kasi ang bahay nila doon, 2-story. Sabi niya, Mama,
nakaligtas ka sa pagkaka-stroke. Diyan ka hindi makakaligtas pag ka mamamatay ka, dito ka na lang. Kaya dito, Ah. piniuwi sa bahay. Bali siya doon sa bahay nila. Ayaw niyang samahan ka sa bahay ninyo dyan. Mga anak ko, nalagaan ako ng manugang ko. Oh, ba't di po siya sumama? Para at least magkasama kayo dyan, maalagaan ka niya. Yun nga ang kuwan niya, may plano na siya, nagdala na siya ng damit, naghanda na siya ng mga damit niya, Mm-mm. pupunta na siya sana dito kasi 1 week ako sa ospital. Bali Aha. paglabas ko sa ospital, gusto niya akong makita. Eh hindi nangyari kasi nga nagkasakit siya. Okay. Mm. Ganon. Kasi yun po yung sabi nila, pag may edad na ho kasi isang tao, ayaw nila mawalay doon sa tao minamahal nila kasi parang dinidibdib, dinadamdam nila yun, no? O, kasi siguro baka nalungkot din po siya sa kalagayan mo. Ganun, no? Yun na nga. Parang kinonsumisyon niya na hindi siya makapag-alaga sa akin. Mm. Yun nga. Okay. Araw-araw ko naman siya tinatawagan dahil may cellphone siya. Ang nangyari naman sa cellphone niya, naglangoy doon sa ano niya, sa urinula niya. Namatay ang cellphone niya. Binigyan ko na lang siya ng isa kong cellphone. Sabi ko, para may komunikasyon tayo, tatawagan na lang kita pagka araw-araw, hindi ako makakapunta rito. Mm. Kahit man lang tawag, matatawagan kita. Nagtaka ako ngayon na hindi ko na siya makontak kahit may cellphone na akong inilagay sa kanya, binigay sa kanya. Ngayon, yung manugang niya, tawag sa akin. Sabi, ate, tinatawag ka ni Papa, parang namimiss ka na. Nga, ginawa ko na. Nagpilit akong daroon para ko lang makita siya. Pero nakakalakad naman po kayo the time. Okay naman po yung kalagayan mo. Meron akong tungkod. Tungkod Okay. lang. Okay. Kahit ngayon, okay na ako ngayon. Naka-recover nga ako to 3 months lang. Recover ako agad. Mm. Baga may ano lang no? Mild lang, no? Cholesterol lang po eh. Cholesterol ang dumali sa akin. Nagapan naman kasi. Kung hindi nagapan, siguro matatagalan ako maayos. Oo. Nag-rehab ako sa hospital namin. Bali, March nag-umpisa, April, May, July, August. Bali, 5 months siguro. Mhm. So yun na nga, pinuntahan mo siya sa bahay ninyo, sa bahay niya. Opo. Okay na siya. Ayun, parang nagkasakit nga, parang hindi na niya kayang nalagaan na lang siya, nakahiga na lang lagi. Opo. Tapos, malalaman mong buhay dahil humihinga. Kaya lang nakanganga. Oo. Sabi ko nga sa manugang niya, tabunan mo ang baba, baka Langawan. may tumalit mga 80s o kaya yung butike. Langaw. Sabi Oo. ko, Ewan ko, umbot sa langaw. Okay. Oh. Pero sigurado na naririnig ka niya, kinakausap mo din, no? opo, nagpunta nga kami doon ng mga anak ko at saka manugang ko. Sabi ko, sige, inom ka ako ng gatas. Aha. Pinatimplahan ko sa manugang ko at pag pinasubuan. Tapos yung anak kong lalaki naman, bali siya ang kumukuhan sa likuran. Mm-mm. Bali umaalalay ba para makaupo lang. Kaya sabi nga ng anak ko, kasi ang tawag ng mga anak ko, Daddy Lou, kung palakas kay ka, magiinuman pa tayo. Tumatango lang, ganun. Tapos, araw-araw, bisita ko sa niya, ayun ang ganun. May napansin nga ako sa tinga niya, malaki ang sugat ba? Sa tinga niya. Sabi ko, bakit ganun? Ano nangyari sa tinga niya? Bakit may sugat? Mm. Sabi ng manugang, siguro yung langgam daw. Mm. Langgam lang, hindi naman magkakaganong kalaking sugat. Baka nauntog, ma'am. Hindi. Inurot siguro, ewan ko. Baka Laki baka na paano siya ba? Hindi naman yun naman pina-CT scan that time para matingnan kung baka na yung ulo niya nauntog. Wala. Nakahiga lang siya sa kama.
Hindi, yung nasugatan ba yung tenga niya dito sa puno? Puno ng tenga, may sugat. Nagtaka ako, sabi ko, bakit may sugat sa tenga? Sabi niya marugang, baka po sa sa langgam. Sabi ko ganun, langgam lang, magkakaganon ang sugat, ang laki-laki. Mhm. Tapos ayun, hindi na ako nakapagtalo, ayoko nang talo, sabi ko, okay, pala kayo. Anong gagawin nyo dyan? Mhm. Tapos, yung parang, kasi ang birhen noon, ang Fatima, nasa bahay, pinadadasalan, araw-araw. Mhm. Bali, pangalawang araw, nandun ako, bumisita ko sa kanya. Bago nagdasal ng Fatima, parang may umamba sa akin na isurrender ko yung asawa ko para hindi na maghirap. Mm. Hinarap ko ang Mama Mary. Sabi ko, Mama Mary, kung kukunin mo asawa ko, kunin mo na. Huwag mo nang pahirapan. Nahihirapan ako eh. Sabi ko, sa pagkatitingin ko sa kanya, nahihirapan ang loob ko. Kunin mo. Tapos nagpaalam ako sa kanya pagkatapos ng dasal. Sabi ko, sweet, uwi na ako. Iinom pa ako ng gamot, kakain ako, at magpapahinga ako. Hindi pa ako nakakapahinga sa bahay. Sakto lang nakakain ako, nakainom ng gamot. Ayun, nag-ring ang cellphone ko. Sabi ng manugang niya, ate, nasaan ang anak mo? Sabi ko, andito. Pakausap nga. Hindi ako ang kinausap. Patay na pala, namatay. Parang yung pagpapaalam ko, yun na yun. Last na. Kasi yung inauyog-uyog ko pa yung kamay niya, malamig na. Mhm. Tapos, tinignan ko yung mata niya, malabo na, brown na. Sabi ko, pero hindi ko inisip na gano'n na mawawala na siya. Umuwi lang ako. Wala nga sinabi ang anak ko na gano'n, nawala na nga. Nalaman ko lang, nang magbukas ako ng Facebook, yung mga kasamahan namin sa simbahan, sinasabi na magdasal daw kasi presidente siya ng World Apostolate of Fatima eh. Magdasal daw ikak tayo bago tayo mag-umpisa Dasal muna tayo ng kasi sumakabilang buhay na raw yung presidente nila. Di, umiyak ako ng umiyak. Sabi ko, bakit ganun? Ba't hindi niyo pinalam sa akin? Sabi ko sa anak ko. Facebook. Sabi ng manugang ko, Mama Ika, kung ipapaalam namin sa inyo, alam namin na magpipilit kang pumunta roon. Maulan. Pag nabilat ka, problema na naman. Sige kako, diantayin natin ng araw, pupuntahan natin doon. Gusto kong makita yun. Ayun na nga, nagpunta kami doon. Tapos yun, nilagak na sa ako na St. Peter. Pagkamatay pala, kaagad itinawag sa St. Peter, pinakuha yung patay na katawan. Hindi pala inantay na malaman ng barangay. Yung adopted niya, pinakuha agad yung patay na katawan. Ngayon, pagpunta ko sa St. Peter, wala pa rin sa dapat paglagakan sa kanya. Nandun pa sa Imbalmer area. Kasi imbalsamahon pa daw. Sabi ng imbalsamador, inantay pa po namin ang 24 hours. Ma-revive pa siya. Yes. Kaya inantay muna namin ng 24 hours. Kaya hindi pa namin nadadala dito. Pinagantay ako. Nantay ko, sige, antayin ko ka. Yun nga, tapos na, dinala na tapuan dun sa pinaglagakan sa kanya. Ayun na. Last year, anong buwan po yun, ma'am? August 27 siya namatay. So, isang taon? 31 namin living. Bali, isang taon pa lang. Last August. So, wala naman pong anak siya, no? Yung adopted niya lang din naman. Pero okay naman po kayo sa anak niya? May pamilya naman na po yun, no? Mayroon ng asawa pero walang anak. Kasi parang mali, parang ewan ko ba? Tumulad sa tatay niya at sa asawa mo. Na hindi rin tumulad, no? Kasi sa tatay niya, sa nag-adapt sa kanya, hindi rin nagkaanak. Ewan ko, baka. Puro. Kasi sabi ng asawa ko, yung inadapt nila, anak daw ng yung bang nagtatrabaho sa Olongapo, ang babae, ang nanay. Anak ka ng ako. Okay. Ngayon, yung bata niya, pinamigay. Merong kapitbahay sila dyan sa tintirahan nila. Binigay yung bata na yan. Sabi niya, pare, sabi yung nagbigay na,
Di ba wala kang anak, gusto mo ng anak? Eh, siyempre, tuwa yung asawa ko, tinanggap. Mm. Ngayon, Ah, na anak pala ng hapon yun. Anak pala ng hapon, no? What? Anak ng hapon. Opo. Mm-mm. Kaya lang, na-infect po yung mata, nagka-diferensya ang mata. Mm. Ganon. Okay. Hindi magandang relasyon namin kasi yung asawa ng adopted ng asawa ko, basta, ang sama-sama ng ugali. Binabaliktad yung mga istorya. Pinabarangay nga ako eh. Oh, Sabi ko, dahil sabi kinukuha ko daw pero nung sa barangay, nang magharap kami, tinanong ko muna sila. Sabi ko, ano ako ni Papa ninyo? Sabi ko doon sa adopted at saka yung sa asawa. Sabi nila, siyempre, asawa. Salamat ako. Salamat at nirecognize ninyong asawa ko. Ngayon, bakit ninyo ako pinatawag? Asawa ako ng papa ninyo. Bakit niyo ako pinatawag dito sa barangay? Sabi ng babae. Kasi kakinuha mo mga gamit ni Papa. Kayo may sabi ka ako, may asawa ako eh. Siyempre, karapatong ko. Kayo may sabi, asawa ako. oh. Sino mag-ano ng mga gamit niya? Siyempre, ako asawa. Ikaw manugang ka lang. Kumbaga, sampid ka lang. Mm. Ito adopted. Okay lang itong adopted dahil legal. Mm. Okay lang. Mm. Suma, Kayo may sabi, asawa ko eh. suma ng ugali, no? Oh. Ay, mga gamit sa bahay, tulad ng mga ref. Ganon. Yung ref, bigay ko sa kanila yung ref dahil bumili ako ng sa akin. Sabi ko, sige, kung masama ka ako ang ugali ko, hindi ko yan ibibigay sa inyo. Pero ayoko nang umako Mm-mm. ng maraming gamit. Naging sample ko dyan sa bumili niyan, wala siyang dinala kahit isa. Mhm. Namatay siya. Kung ano siya dumating dito sa mundo, ganun din siyang umalis. Ako. Yung mga bagay na yan, hindi ko na kailangan yan. Dahil ako rin kako, matanda na, hindi ko na rin yan madadala kako. Kinuha nga pati sa akin. Kasi okay lang. Ako, may mga anak ako, may mga TV naman eh. Ito nga kako, TV malaki eh, hindi magamit namin. Oo. Okay lang. Kunin mo yan. Kasi nasa cellphone na lahat eh, no? Opo. Kaya, Saklap din, no? So ngayon po, nagbabaka sakali po kayo, baka meron pong tulad din po ninyo. hindi ko kailangan ng mga material. Sa kanya na yun. Opo. Sino man siya. Mm. Ang kailangan ko lang po yung nakakausap. Kung yun ba? Mm. Nakakausap. Ganun. May sa likod kung ba sakit. May kakakambot. Hindi ko na kailangan ng material na bagay. Aha. Yun lang kung tao ang kailangan ko. Tama. 62 years old, no, ma'am? Oh, okay. Mula sa may, saan nga po? Deity po. Leyte. Okay. Waray. Opo, sa Tacloban. Tacloban, po. Leyte. Sige. Sa lugar po ni Madam Minilda. So, sino po kasama nyo dyan sa bahay ninyo? Mga anak ko po, yung isa may asawa, Aha. at isa yung binata. Okay. Pero nandito apat yung anak, nasa unahan lang yung pangatlo ko at sa pangalawa. Yung panganay ko nasa Cebu, may trabaho kasi. Okay. Ayun naman po pala. At least andyan lang ho yung mga anak mo sa paligid. Pero ngayon, paano pinagkakabalahan mo ninyo? Trabaho po ninyo, ma'am? Bali, nagsi-Xerox lang. May Xerox machine ako. Okay. Malapit po kayo sa school? Opo. Malapit Malapit sa school. po sa lahat. Malapit sa school, malapit sa simbahan, malapit sa palengke, malapit. Lahat, malapit. Munisipyo. Okay. Maganda yan, no? Dagdagan mo na mga... Castro do, malapit kami. Sa Tingog, malapit kami. Okay. Sige. No? Ila-line up ka po ni manager, ha? Kung mayroon pong interested na kausapin po kayo, yung pareho lang din po kayo ng propose, no? Na hinahanap yung companion makakausap, no? Sige. Stand by, ha, Ma'am Carmen, mula po sa may Leyte. Thank you so much sa pag-share ng Love Lines. Love Lines. Love Lines. Okay, sige. Oh, yun.
There you have it, ladies and gentlemen. Digital Love Lines. Love Lines. Masalimuot ang pinagdaanan niya, no, doon sa dalawa niya naging asawa. Kita nyo naman paano umiyak yung matanda bago kasakit sa dughan.